Tubig, uminom, uminom, buong araw ay uminom lang ng gamot. Sabi ng mga doktor sa bayan, ito ay isang kondisyon ng kakulangan. Isang walang katapusang butas. Ludaki ang sasabihin ko sa iyo. Talagang wala na akong paraan para ipagpatuloy ang buhay na ito. Yung kaunting bakal na nakuha mula sa pagbebenta ng isda. Sa loob ng 2 araw, puno na ang kanyang lalagyan ng gamot. Keisha, bawasan mo ang ingay. May sakit pa si Haiyang. Kung marinig niya, sobrang lungkot niyan. Kapatid ko pa rin siya. Bago umalis ang mga magulang, hinawakan nila ang aking kamay at paulit-ulit na nagbigay ng payo. Kailangan kong hilahin siya ng kaunti. Bawasan ko ang boses ko. Bakit ko naman kailangang bawasan ang boses ko? Ludaki, ang kailangan mong ipaliwanag sa akin ang mga bagay-bagay ngayon. Sa mga nakaraang taon, si Lu Haiyang ay kumain at uminom sa atin. Ngayon, ayos lang. Nakahiga na lang at nagkukunwaring patay. Ano ang kakainin ng 3.5 bata sa bahay sa susunod na kalahati ng buwan? Sasamahan ka bang maghihintay na lang sa kawalan? Anong sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi naman pwedeng basta-basta na lang siyang panoorin na mamatay sa sakit, di ba? Anong gagawin? Maghihiwalay na tayo. Sa totoo lang, parang malinaw sa akin ang lahat. Sa mga nakaraang taon, ginamit ko ang aking kabataan at lakas. Walang tigil na sumunod kay Kuya Ludaki ang sa pangingisda sa dagat. Maaari kong sabihin na ang kalahati ng pamilyang ito ay pinagsikapan ko ng buong buhay ko. Ngayon, ako ay may sipon lamang. Hindi pa ako nagiging inutil, ngunit sila ay sabik na akong itaboy. Karagatan, dahil nagising ka na bagay ito. Ngayong araw, ipapaliwanag ko na sa iyo ng diretsyo. Sabi ng doktor tungkol sa sakit mo. Ito ay isang mayaman na sakit na parang pabigat sa buhay. Kailangan mong uminom ng tamang gamot ng matagal. Alam mo naman ang kalagayan ng pamilya natin. Ang kuya mo ay nagsusumikap mula umaga hanggang gabi sa dagat. Kahit na nahihirapan, nakakaraos naman. Wala na kaming pera para sa gamot mo. Asawa. Ang ibig mong sabihin ay paalisin ako. Ay nako, wag namang sabihin ng ganito ka-harsh. Ano bang ibig mong sabihin na paalisin ako? Nagkakaroon tayo ng hiwalay na bahay. Malalaking puno, naghahati-hati. Ito ay utos ng ating mga ninuno. Hindi ka na rin naman bata ngayon. Panahon na para magtayo ng sariling tahanan. Magtayo ng sariling tahanan. CJ, dahil maghihiwalay na tayo. Kailangan nating ayusin ang mga bayarin. Itong malaking bahay na iniwan ng mga magulang. Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Pero tungkol sa lumang bangka na iniwan ng mga magulang, at saka yung 2 malaking net na panghuli, kailangan ibigay mo sa akin. Gusto mo ng barko. Land at dagat, okyanuso, nalilito ka na ba? Tingnan mo ang itsura mo ngayon, parang patay na halamang gamot. Hindi ka na makalakad ng matatag. Gamitin mo ang barko para pakainin si hari ng dragon sa dagat. Mga bagay na iniwan ng mga magulang. Kalahati-kalahati. Ito ay makatarungan. Walang kwentang makatarungan. Yung mga gamot na ininom mo nitong 2 araw na may sakit ka, hindi ba't binili ng pera? Hindi ba't nag-alaga ako sa'yo? Hindi ba't ito'y walang kapalit? Yung bangka ay dapat para sa kuya mo. Kailangan niya yung bangka para mangisda at suportahan ang buong pamilya. Huwag mo nang banggitin ang bangka. Huwag mo nang banggitin ang bangka. Huwag mong isipin na makukuha mo kahit isang hibla ng lambat. Ang lumang bahay na gawa sa damong dagat sa kanlurang dulo ng baryo. Medyo sira nga. Pero kahit papaano nakakatakip sa hangin at ulan, ibinibigay namin ito sa'yo. Maaaring sabihin ginawa na namin ang lahat para sa'yo. Kung may katinuan ka, agad mong dalhin ang iyong sirang banig at umalis ka na. Kuya, ganito rin ba ang gusto mo? Wala ka bang takot na hanapin ka ng mga magulang mo sa gitna ng gabi? O Sien, tama rin ang sinabi ng asawa mo. Talagang hindi ka makakapaglangoy sa kalagayan mo ngayon. Kung nasa akin ang bangka, makakahuli pa ako ng ilang isda. Hintayin mo, kapatid, kapag naging masagana na ako. Tiyak na tutulungan kita. Sige, sumasang-ayon ako sa paghahati. Dahil kailangan ng maghati, hindi sapat ang salita. Gumawa tayo ng kasulatan. Mula ngayon, ang bahay na ito, yung bangka ng mangingisda, wala akong kahit isang sentimo mula sa iyo. Pero isulat niyo ito ng maayos para sa akin. Paglabas ng pintuang ito, wala na kayong pakialam kung ako'y mabubuhay o mamamatay. Huwag na kayong umaasang makakakuha pa kayo mula sa akin. Tapos na ang lahat ng ito. Ayos na ito. Huwag nang kumuha ng kahit ano. Kumuha ng ano? Kumuha ng mga natirang pagkain nyo. Ang sama naman, hindi na makalakad ng maayos, pinalayas na.
Sobrang tindi ng asawa ni Dakiang. Walang kahit sirang bangka. Paano na ang dagat pagkatapos nito? Irle, ingat ka sa pagsasalita. Kung marinig yan ni Wang Kaihua, maari kang batuhin ng mura sa harap ng bahay mo ng 3 araw at 3 gabi. Kuhang-kuha, wag na huwag kang mamamatay. Wag na huwag kang mamamatay. Ano yan? Nahawakan ko na. Ah, bola ng isip. Ang banal na bagay na ito ay ganap na naging isa sa akin. Totoo ba ito? Hay naku! Ang golden finger na ito ay talagang golden finger. Mayroon na akong dinghay pearl. Ang malawak at walang hanggan na dagat ay magiging hardin ko, Luhaiyang. Wang Chansya, Ludakyang. Hindi ba't ayaw niyo sa akin dahil hindi ako makapagsimula sa dagat? Hindi mo ba ako itinataboy? Maghintay kayo sa akin. Hindi magtatagal. Gagawin kong pagsisihan yung lahat, si Luhaiyang. Sa nayon, sino ang hindi nakakaalam na ako ay itinaboy na malas na may sakit? Sino ang magpapahiram sa akin ng bangkang pangisda na kailangan ko para mabuhay? Kung ipapahiram mo sa akin, parang sinusuway mo ang babaeng iyon. Kung sakaling mamatay ako sa dagat, sisiin ko pa ang nagpahiram ng bangka. Sa buong nayon, lahat ay umiwas sa akin. Kahit pa nga nagdadagdag ng pasakit. Tanging ang dalaga ng pamilya Shen ang tumingin sa akin. Walang pagdududa sa kanyang mga mata. Sikat din ang mag-asawang Shen sa nayon bilang mga mabubuting tao. Kung may isang tao sa nayon na handang tumulong sa akin, iyon ay ang pamilya Shen. Itong 3 alimasag, ang magiging susi ko para humiram ng bangka ngayong gabi. Basta makakuha lang ako ng bangka ngayong gabi. Tiyak na magdadala ako ng malaking pagbabago sa karagatang ito. Magiging isang malawak na alon ang aking gagawin. QU. Kapatid na si Haihayang. Bakit ka lumabas? Hindi ka ba nagsusuka ng mataas na lagnat at hindi makalabas sa kama? Narinig ko sa mga tao sa baryo na sinasabi nila na pinilit kang paalisin ng iyong nakababatang asawa mula sa bahay. Wala man lang siyang iniwang kumot para sa iyo. Totoo ba iyon? Bumaba na ang lagnat, ayos na. Tungkol naman sa paghahati ng pamilya, totoo nga. Ibinigay nila sa akin yung sirang bahay sa kanlurang dulo ng baryo na gawa sa damong dagat. Paano nagawa ni Wang Kaiksya na maging ganoong kalupit? Pinapayagan lang ng kuya mong hayaan siyang iapi ka. Kuya Haiyang, kakababa lang ng lagnat mo. Siguro buong araw kang hindi kumain, sandali lang. Dali, bagong luto lang ito ngayong gabi. Mabilis, punuin mo ang tiyan mo. Kumain ka, huwag kang magreklamo, kainin mo habang mainit. Ang pagkain ay buhay. Sobrang galit ng kapatid ko, parang gusto na akong patayin. At isang dalagang hindi pa nga nakapasok sa bahay. Ay siya pang nagbigay sa akin ng pinakamainit na pagkain sa bahay. Salamat, QU. Kumain ka ng dahan-dahan, huwag kang mabulunan. Ito ay karagatan. Tatay at nanay ng malaking bundok. Si Ludakiang, ang walang hiyang tao. Talagang napakabodong tao. Kakaalis lang ng mga magulang, at itinaboy ang kanyang nakababatang kapatid na may sakit. Wala siyang takot sa galit ng langit. Kaawa-awang bata, ang mukha mo, napakapayat na halos di na makilala. Hayang, huwag kang matakot. Yung sirang bahay sa kanluran, di pwedeng tirahan. Ngayong gabi, matutulog ka na sa bahay ni na tito at tita. Papaluwagin ni Tito Dashan ang kwarto ng mga gamit para sa iyo. Kahit papaano, makakapagtakip ito laban sa hangin at ulan. Tito Dashan, tita, naiintindihan ko ang inyong kabutihan. Ngunit hindi ako nandito para magpalipas ng gabi. Mayroon akong isang bagay na nais hilingin sa kanila. Anong hiling-hiling? Sabihin mo lang kung may kailangan ka, basta't makakatulong ako. Ang laki ng alimasag na ito. Saan mo nakuha ang ganitong mahalagang bagay mula sa dagat? Tatay Daxian.
Ito ang nakuha ko kanina sa Yama Wangyao. Alam kong nasaktan ang iyong binti. Yung lumang bangka sa bahay at ilang malalaking lambat ay nakatambay lang sa bakuran. Gusto kong hiramin ang iyong bangka at lambat para makasagwan. Itong tatlong alimasag ay bilang upa ng bangka ko ngayong gabi. Bakit ganyan ka, anak? Parang nalilito ka na. Ikaw na may katawan na bagong gumaling mula sa sakit, hindi nga makatatayo ng maayos. Kalagitnaan ng gabi, lumabas sa dagat. Hindi mo ba pinapahalagahan ang iyong buhay? Ang mga alon sa dagat ay hindi laro-laro lang. Sa karagatan, hindi ito basta-basta. Kahit na gusto mong sumubok, kailangan mo munang alagaan ang iyong katawan. Kapatid na dagat, napakadelikado. Huwag ka nang pumunta, okay ba? Kung kulang ka sa pagkain, bukas, lihim kong dadalhin sa iyo. Tio at Cha, QU. Huwag kayong mag-alala, alam ko ang aking katawan. Nakapagpawis ako, nawala na ang sakit. Mas malakas pa ako ngayon kaysa dati. Tio, ako si Luhaiyang at dahil itinaboy na ako, kailangan kong ipakita sa kanila ang aking halaga. Hindi ako pwedeng mamatay na lang na walang laban. Alam kong may isda sa dagat na iyon. Basta ipahiram mo sa akin ang bangka. Tinitiyak kong bukas ng umaga, ligtas akong babalik na puno. Sige na, isa rin siyang maswerteng kabataan. Napilitang dumaan sa matinding pagsubok. Nasa likod bahay ang bangka at lambat. Ikaw na ang bahala, itulak mo na lang. Salamat, tito. Sandali, pwede mong dalhin ang bangka. Pero ibenta mo ang mga alimango sa bayan para makakuha ng bigas at harina para sa katawan. Hindi pa naman naghirap si Tio Dasha na kailangan. Gamitin ang pera mula sa kalikasan bilang upa. Kung pilitin mo akong ibigay ito, huwag mo nang asahang makakakuha ka ng bangka ngayong gabi. CJ, Tio, kaya ang upa, utang ko na lang muna. Babalik ako bukas ng umaga. Gagamitin ko ang malaking isda para maibalik ang iyong kabutihan. Kapatid na haring dagat, pumayag ka sa akin. Siguraduhing makabalik kang ligtas. Kung malakas ang hangin at alon, kahit hindi makakuha ng isda, ayos lang. Basta't makabalik kang maayos. Naririnig mo ba? QU, huwag kang mag-alala. Ang tinapay na binigay mo sa akin ngayong gabi, ipinahiram sa akin ni Tio Dashan ang bangka niya. Ako si Luhaiyang, hindi ko ito malilimutan sa buong buhay ko. Hintayin mo akong bumalik, balang araw. Ipapasuot ko sa iyo ang pinakamagandang damit sa lungsod. Maninirahan ka sa pinakamalaking bahay na may bubong na tisa sa buong baryo. Hayaan mong mamuhay ka sa pinakamaiinggit na buhay ng mayamang ginang sa paligid. Alainan. Ludakyang, wang kaiksya. Manatili kayo sa bahay na iyon ng maayos, mula sa gabing ito. Ang malawak at walang hanggan na dagat, ay magiging ganap na kontrolado ko, si Luhaiyang. Tio Dashan, QU. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako babalik na walang dala. Ding Haizhu. Hayaan ninyo akong tingnan sa ilalim ng dagat na ito, kung anong kayamanan ang nakatago rito. Mga isda, puro isda lang. Malaking dilaw na isda ito. At ito ay isang masiglang isdang dilaw. Ito ay talagang pinakamataas na uri ng yaman. Kahit isang piraso, sapat na ito. Para sa kalahating buwan na sahod ng karaniwang manggagawa, ito ay napakarami, hindi bababa sa daan-daang kilo. Hindi papabayaan ng Diyos ang mga ibon. Sa isang huling ito, may pondo na para sa pagtatayo ng bahay at pagbili ng malaking bangka. Ang lumang lambat ng pamilya Shendashan ay may limitadong haba at lalim. Ihuhulog lang ito. Kung swerte, makakahuli ng 15 isda. Kung malas, madadapa ito sa mga bato at mapupunit. Hindi ko kayang bayaran kahit ang lambat ni Uncle Dashan. Dahil mayroon akong tadhana na perlas, hindi na ako dapat manghuli gamit ang lumang paraan. Daloy ng tubig. Ngayon na, ibaba mo na. Hilahin ang lambat. Yeh! Grabe, ang bigat nito. Kapag nahila na ang lambat, magiging maayos ang buhay. 5 metro, 3 metro, 1 metro. Walang kahit isang isdang pangkaraniwan. Lahat ay pawang malalaking isdang dilaw. Ang pinakamaliit ay mahigit 1 libra ang bigat. Ang malalaki ay umaabot pa sa 3 o 4 na libra. Kasingkinang ng isang gintong bar. Aba, alainan.
Ang linya ng tubig ng maliit na bangka ay umabot na sa hangganan. Nasa ilalim na ng 2 daliri ang distansya mula sa tubig dagat sa gilid ng bangka. Kakaunti na lang ang natitira. Sobrang puno na, talagang sobrang puno na. Ang kasakiman ay parang ahas na lumulunok ng elepante. Kung sa pagbabalik ay bumaliktad siya ng bangka, lahat ng pagsisikap ngayong gabi ay magiging sayang. Mas lalo akong magugilty sa bangkang hiniram mula kay Tio Dashan. Naghihintay sa akin si Tio Dashan at si Kuyu. Bumalik ako na may puno ng magandang araw. Ay, hindi ba't si pangatlong anak ng Lu? Kaka-recover lang at naglalayag na. Walang ingat. Ginoong Li, pakisuyo, dalhin ang tao para tingnan ang kargamento at timbangin. Diyos ko, ang puno ng kargamento ay puro malaking isda. Maging maingat sa pag-unload, huwag masugatan ang kaliskis ng isda. O, bata, nahanap mo na ba ang pugad ng yellowtail? Ang ganda ng kalidad nito. Kagabi, swerte kami. Nakasalubong kami ng isang agos ng tubig. Nasalalay nito ang buong grupo ng isda sa lambat. Boss, anong sa tingin mo, magkano ang halaga nito? Sa ngayon, ang presyo ng bultuhan ay 40 centavos kada kilo. Pero ang kalidad nitong batch ay sobrang bihira. Ang mga malalaking hotel sa lungsod ay talagang hinahanap. Ako na ang bahala, ituturing kitang espesyal. 80 sentimos bawat kilo. Sa kabuuan ay 620 kilo. Kaya't ang kabuuan ay 476 yuan. 476 yuan. Sa panahon na ito, ang isang karaniwang manggagawa ay nagtatrabaho ng mabuti para kumita ng higit sa 30 yuan sa isang buwan. Ang perang ito ay katumbas ng isang tao na hindi kumakain o umiinom ng mahigit isang taon, na makakapagtayo ng 3 malalaki at maliwanag na bahay na gawa sa ladrilyo sa nayon. Kasama ang labor at materyales, aabot ito ng 700 hanggang 800 piso. Ang ani sa gabing ito ay direktang nagbigay daan sa akin upang makapagpatayo ng kalahating bahay na gawa sa mga tile. Kapatid, bigyan mo ako ng 50 kilo ng puting harina, 50 kilo ng bigas, walang rasyon ng pagkain. Babayaran ko ito ng may dagdag na presyo. Sige, nakipag-ayos ako, 3 pakete ng puting harina, 5 bawat kilo. 3 pakete ng bigas. Lahat-lahat ay 30 ang 5. Bigyan mo rin ako ng 5 kilo ng baboy. Pumili ng pinakamakatas, yung may taba na ganun. Sa mga panahong ito, walang laman ang tiyan ng lahat. Walang may gusto sa payat na karne. Kailangan ay ganitong makapal na taba para mas masarap. Ang taba ay 1 piso kada kilo. 5 kilo, eksaktong 5 piso. Benta, ate, pakikuha ng 10 talampakan ng ganitong bulaklaki na tela. Sapat na para makagawa ng isang buong damit. Hindi mura ang tela na ito. Huwag magdala ng tela na may kupon, 1 piraso lang ang kailangan. Baka naman. Tanghali na. Bakit hindi pa bumabalik si Heng? Ang sira-sira ng bangka. Hindi maliit ang alon sa dagat kagabi. Sana naman hindi siya nagkaproblema. Yeldi, Dasha, ikaw na may malasakit, huwag kang magbula. Si Kyuyu, yung batang iyon mula umaga, nasa tabi ng dagat nagbabantay. Hindi pa nakakain. Ano ang gagawin natin? Sa loob ng kalahating buwan, ang mga tunay kong kapatid parang gusto na akong mamatay. Umiwas sa akin. Kahit isang sirang kumot, ayaw nilang ibigay sa akin. Sa halip, ang mga tao sa pamilya ng Shen na walang kaugnayan sa dugo, ay taos pusong nagmamalasakit sa aking kalagayan. Tio at Tia Dasha. Nandito na ako. Karagatan. Kuya Karagatan, natakot ako sa iyo. Akala ko, nahigop ka na ng alon. Bakit ka umiiyak, siraulong bata? Hindi ba't bumalik na ako ng maayos? Nangako ako sa'yo, hindi ako babalik na walang dala. Basta't bumalik na okay na. Basta't bumalik na okay na. Ikaw, mukhang nagpunta ka sa malalayong dagat. Huwag mo nang ulitin yan sa susunod. Ate, alam ko ang tamang hangganan. Huwag ka munang magmadaling turuan ako. Halika, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa iyo. Ito ang karagatan. Saan ka kumuha ng ganitong karaming pera para bumili ng mga masasarap na pagkain? Ate, swerte ako kagabi. Nakatagpo ako ng isang grupo ng mga malaking isda. Nabenta ko ang mga ito ng halos 500 pesos. 500 na piso, Diyos ko. Talagang nagbukas ng mata ang Diyos. Walang hangganan ang iyong mga pagkakataon, bata. Tio at Tia.
Kung hindi dahil sa dalawang tinapay na gawa sa iba't ibang butil ni Kuyu kagabi, at kung hindi ninyo pinahiram ang bangka sa akin sa kabila ng mga panghusga ng buong nayon, hindi ko talaga kayang malampasan ang pagsubok na ito. Ang mga bigas, harina at taba ng baboy. Para ito sa inyo, mga magulang ko. Anak, ang kulit mo, kakakuha lang ng kaunting pera. Bakit ang laki ng gastos mo? Magkano kaya ang nagastos sa bigas, harina at karne? Mga 579 na yuan siguro. Itago mo ang pera ng maayos para magamit mo sa pagbubuo ng bahay at pagpapakasal sa hinaharap. Marin, tinanggap ng tiyahin ang iyong intensyon, ngunit hindi talaga namin maaring tanggapin ito. Tiyuhin Dasha. Sabi niyo kagabi, huwag gawing upa ang aking pera para sa buhay. Kaya hindi ito upa ngayon. Ito ay pasasalamat ko sa inyong pagtulong sa akin. Kung ayaw niyo itong tanggapin, kaya minamaliit mo ako, Luha Yang. Iniisip mo na hindi karapat-dapat ang buhay ko, kahit sa kaunting puting harina at baboy na ito. Ayan, napagpasyahan na. Tita, ngayong gabi kakain tayo ng puting manto at pulang nilagang baboy, para mabusog at mapalakas ang katawan. Ah! Kyuyu, ito para sa'yo. Ah, ito ba ang dimike? Masyadong mahal yan, Kuya Haiyang. Araw-araw akong nagtatrabaho ng mabigat. Sayang, masisira ito kung isuot ko. Itabi mo yan. Gagawan ka namin ng dalawang magagandang damit mamaya. Pangtaglagas. Pangtaglagas. Tingnan mo ako. Ang telang ito ay espesyal na binili para sa'yo. Kung hindi dahil sa mga tinapay na ibinigay mo sa akin ng palihim, wala sana akong ganito ngayon. Maganda kang dalaga. Hindi ka dapat laging nakasuot ng mga lumang damit na may mga patch. Simula ngayon, habang nandito ako, tiyak na bibigyan kita ng pinakamagandang damit at mamumuhay ng masayang buhay na may sapat na pagkain. Kapatid na dagat, hindi ko iniintindi kung magkano ang kinikita mo. At hindi ko rin inaasahan na bibigyan mo ako ng magagarang damit. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka. Sa hinaharap, basta't hindi mo ako itatakwil. Handa akong laging sumama sa'yo, maglalaba at magluluto para sa'yo. Sa buhay na ito, tiyak gagamitin ko ang mga kamay na ito. Sa dagat na ito, para sa kanya, naglaan ako ng isang pinakamapanatag at pinakamasayang tahanan. Hawak ko ang malaking halaga na nakuha mula sa pagbenta ng dilaw na isda. Hindi ko ito ginamit para ayusin ang aking lumang bahay na may butas. Sa halip, nagpasya akong gawin ang isang bagay na nagpasabog ng hininga ng buong nayon ng mangingisda. Mabilis akong pumasok sa bakuran ng bahay ni Ginoong Liu sa silangang bahagi ng nayon. Nahanap ko si Ginoong Liu, ang matandang mangingisda na hindi na makatrabaho ng mabigat dahil sa sakit sa likod. Na nasa silangang bahagi ng nayon, nakayuko siya sa bakuran, inaayos ang lambat. Diretso kong sinabi ang dahilan ng pagpunta ko. Sabi ni Tio Dashan, kung hindi ka handang magsakripisyo, hindi mo makakamtan ang gusto. Masyadong maliit ang bangkang kahoy. Hindi ito makakalayag ng malayo at hindi rin makakakuha ng marami. Kung meron akong diesel na bangka na ito, makakalayag ako sa mas malalim na karagatan at makakapaglalagay ng mas malaking lambat. Binili ko siya ng 420 pesos. Kasama na ang 8 metrong bangka na may 12 horsepower na single-cylinder diesel engine at isang second-hand na bakal na bangka. Kasama ang isang set ng malaking nylon na panghuli na net na halos bagong-bago. O, dagat, ikaw ba ay baliw? Hindi mo pa nga nausisa ang 400 pesos na ito. Lahat ay inilaan sa lumang bakal na bangka na ito. Kung nakuha ko lang sana ang perang iyon, kaya mong magpatayo ng 3 malaking bahay na may bubong. Maaari mong pakasalan si Kuyu ng maganda. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, may pera ako para sa bahay. Kaya kong kumita ng sapat na pera sa loob ng kalahating buwan. Bakit ganyan ka? Talagang matigas ang ulo mo. Tungkol sa mga bagay sa dagat, sigurado ako. Tio, subukan mo lang akong pagkatiwalaan. Ang bakal na to ang atin. Ito ang magiging pinagmumulan ng kayamanan natin. Panahon na siguro para maghanap ng magandang huli. Sa dagat na nasa ganitong latitude, paano magkakaroon ng ganito kalakas na malamig na masa ng tubig? Noong unang bahagi ng dekada 80, ang mga karaniwang tao sa bansa,
pati na ang karamihan ng mga mangingisda. Hindi man lang nila nakita ang ganitong pamumuhay. Mga higanting alimango sa napakalamig na kailaliman ng dagat. Isang dekalidad na king crab ay maaaring mabenta ng napakamahal. Ito ay ang tunay na dambuhalang produkto. At ang tinatawag na soft gold ng industriya ng pagkaing dagat. Sa kasalukuyan, sa bangin na ito sa ilalim ng dagat, may daan-daang hanggang libong king crab na umaasa sa isang bihirang malamig na agos sa karagatan at nagtatayo ng kampo sa ilalim ng bangin. Para bang ito ay isang buong nakabihis na hukbo ng mga alien. Masyadong malalim ang hukay, napakabagsik ng lupain. Kung ang karaniwang nilo na lambat ay ibabagsak ng direkta, tiyak na mapupunit ito ng matutulis na bato sa pader. Sa huli, mawawalan tayo ng tao at yaman. Mukhang kailangan na lang silang pilitin na makuha. Ibigay mo sa akin. Ngayon na. Hariki. Sobrang bigat. Parang isang malaking tumpok ng bakal ang nahuli sa lambat na ito. Ihila mo na. Hahaha, ang saya. Hehe, simula pa lang ito. Mahigit 1,000 libra ng pinakamagandang deep-sea king crab. Sa hangin ng dagat noong 1,982, ang puno ng pulang dugo. Ito ang tunay na kapital ng pag-angat ng luhaiyang. Ha! Ha! QU! Naghihintay sa akin si Uncle Dashan. Ngayon, gusto kong ipakita sa lahat sa bayan. Diyos ko, ano itong halimaw sa dagat? Mukhang malaking gagamba. Ang haba pa ng mga binti niya. Ay nako, nakakatakot tingnan. Punong-puno ng mga tinik ang mga pako. Pwede ba itong kainin? Pangatlong anak ni Lu. Nagmamaneho ka ba ng barkong bakal? Sa palasyo ng Diyos ng dagat, di ba? Anong klaseng mga tao-tauhan at alon-alon ang mga ito? Haha! Oceano, anong pinaggagawa mo dito? Itong mga may tinik na pulang kabibe, hindi namin tinatanggap sa aming pampangisdaan. Walang laman ang shell, matigas pa. Kahit kunin pa namin, mapupunta lang sa sirang imbakan. Haha! Director Le, hindi dahil hindi mo tinatanggap, ay walang nakakakilala sa halaga. Ito ay tinatawag na deep-seeking crab. Ngunit ito ay tunay na seafood. Pakiusap, magbigay daan, magbigay daan. Oh, Diyos ko. Talagang Alaska king crab, ang ganda. Ang lahat ng mga pulang crab sa barko ay bagong huli. Boss ho, napakatalino mo. Lahat ay mula sa malamig na tubig sa kailaliman ng dagat. Walang kahit isang patay. Sobra-sobra na libu-libong kilo. Paki-estima nga. Sobrang galing mo, pare. Ganitong uri ng napakagandang produkto. Sa mga mamahaling restoran sa Hongjiang, doon, ang presyo ay napakataas, ibinebenta ng 2. Ilang halaga meron ka dito? Sagot ko na lahat, si Ho. 5 piso bawat kilo. Pre, cash ang ibabayad ko sa'yo. Hindi ako magpapaliban. Oh, 5 piso at 5 sentimo bawat kilo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Wala pang 8 yuan ang malaking isda. Diyos ko, ang barkong ito ay mailibu-libong kilo. Kaya't hindi ba taabot ito ng 5,000 yuan? 5,000 yuan, Diyos ko. Ang ikatlong anak ng pamilya Lu, sa isang lambat na ito. Nahuli ang kalahating mayamang tao ng ating nayon. Hehe, boss ho, mabilis na nakipagkasundo, tama ba? Ay, hindi ba't si Kyuyu, ang magandang dalaga ng pamilya Shen? May isang tao na nangangalap ah. Zhao Laosan, umalis ka sa daan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, gusto mo pang mang-api ng tao. Hehe, mang-api ng tao. At Kyuyu. Masakit naman ang sinabi mo sa puso ng kuya mo. Kapatid, nag-aalala ako para sa'yo. Narinig kong kamakailan ay malapit ka sa naghihingalong bunso ng pamilya Lu. Anong maganda sa may sakit na iyon? 3 araw, 2 beses, umuubo ng dugo. Kung makikisama ka sa kanya, tiyak na magiging balo ka. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Tinitiyak kong masasarapan ka at magkakaroon ng magandang buhay. Tumahimik ka, hindi sakit si Ocean brother. Kung hindi ka paalis, tatawagin ko ang pulis. Ikaw. Ay naku, mainit ang ulo mo. Ayaw mong tumanggap ng paanyaya, kaya parusa na lang, di ba?
Bitawan mo siya. Haha, sino kaya ako? Ah, ikaw pala, inutil na lolo. Kumusta, old three? Nagnanais bang magligtas ng magandang babae? Di ka pa nga makapagmumura, tignan mo ang itsura mo. Maniwala ka man o hindi, isang suntok ko lang ngayon. Ay mababali ang mga buto mong matanda. Sasabihin ko na ang huli kong salita. Bitawan mo ang maruming kamay mo. Gusto mong mamatay, saktan mo ako hanggang sa mamatay. Kung masira, ako na ang bahala. Ingat, Kuya Osien. Ah, ah. Sa loob ng isipan, nanginginig at maihalong pagkabingi. Ano ba to, yung taong naglalakad ng dalawang hakbang? Lahat ay humihingal na may sakit. Para itong pagkakaroon ng isang makapangyarihang espiritu. Ikaw na ang susunod. Luluje, Luye, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang dakilang tao. Patawarin niyo na ako. Isipin niyo na lang ako na parang hangin. Ah! Wala nang masama kay Kuyu. Kuya Haiyang, kanina sobrang natakot ako. Natakot akong masaktan kanila. Bodong bata, andito ako. Kahit bumagsak ang langit, ako ang bahala. Mula ngayon, sino mang mangahas na humawak sa buhok mo, pipilitin kong ipambayad ang buhay niya. 5,500 piso ah. Noong 1,982. Kung may isang pamilya na may 1 o 2,000 piso na ipon, makakalakad na sila ng pahalang. Mahigit 5,000 piso na cash. Iyon ay isang halagang kayang magpawala ng katinuan, na kahit sa panaginip ay hindi mo kayang isipin. Mag-akyat ka lang at alam mo na ang akyat. Ang tunay mong nakababatang kapatid, sa isang kisap mata, naging malaking mayaman na mahigit 5,000 yuan. Ikaw bilang nakatatandang kapatid, nandito ka lang naninigarilyo ng murang tabako. Ano nang magagawa mo? Noon ikaw pa ang nagpilit na paalisin siya. Nakasulat ng malinaw sa papel, pinagtibay ng punong baryo namin ang kasulatan ng paghahati ng pamilya. Ngayon yumaman na siya. Ano nang kinalaman natin doon? Naku, ang baho. Dahan-dahan lang, anong ibig mong sabihin na walang problema? Masakit ang masugatan kasamang buto at laman. Si Lu Haiyang, Luba ang apelyido niya. Yung lumang bahay na tinitirhan niya ngayon, iyon pa ang iniwan ng tatay natin noon. Kung wala ang swerte ng pamilya Lu, makakakuha ba siya ng mga ganitong king crab? Sasabihin ko sa'yo, si Lu Dakiang ay maihigit sa 5,000 yuan. Lahat ay bago at malaki ang pagkakaisa. Sa perang ito, hindi lang tayo makakagawa ng maliit na 2 palapag na bahay. Pwede rin tayong bumili ng malaking DC at traktor sa bayan. Kaya ba niya? Ano sa tingin mo? Pumunta ka at humingi sa kanya. Hindi na siya yung mahina at may sakit dati. Sabi ng mga tao na galing sa bayan. Nasa pamilihan siya ngayon. Mag-isa, pinatumba niya yung mga tulisan ni Zhao Laosan. Kahit na mga puting harina at taba, ipinapadala niya sa pamilya ng Shen. Malamang na hindi siya magbibigay sa atin kahit 1 sentimo. Ngayong gabi, pupunta tayo sa kanyang lumang bahay sa dilim. Wala man lang maayos na kandado. Pagsapit ng araw, nagbibiyahe siya at nakikipag-away. Sa gabi, natutulog siya na parang patay na baboy. Kukunin natin ang pera na kinita niya sa mga alimango. Walang makakaalam. Sa oras na iyon, wala siyang maipapakitang ebidensya. Ano ang magagawa niya sa atin? Ito ay pagnanakaw to. Kung mahuli ka, ikaw na duwag, ang pagnanakaw sa pera ng sariling bunsong kapatid, hindi iyon totoong pagnanakaw. Tawag niyan, pinangangalagaan lang. Kung ayaw mong gawin, ako mismo ang pupunta. Pagdating ng oras, huwag mong asahan na makakakita ka ng kahit 1 sentimo. Ang tao ay mamatay para sa pera. Ang ibon ay mamatay para sa pagkain. Dapat talaga ang pera ni Tiga ay sa atin. Sa ilang metro lang ang layo, naiintindihan ko ng malinaw ang huni ng mga insekto sa damuhan. Mag-ingat sa ilalim ng paa. Huwag magpasabog ng ingay. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Ihihiwalay ko ang pinto. Talagang ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Pumunta sa kama para maghanap ng pera. Siguradong nakatago iyon sa ilalim ng unan. Nakuha ko na. Ayos na, ang bigat ng ganitong pakete, tiyak na pera ito. Halikang yakapin at umalis na. Ah! Kuya at ate.
Gabi na, bakit kayo nandito sa aking lumang templo para humingi ng tulong? Bakit ang mga bato ko dito sa dagat? Ay bagay pa ba sa panlasa ni kuya at ate? Karagatan. Ikaw, maliit na kuneho, bakit ka nag-iingay sa gitna ng gabi? Sino ang gusto mong takutin? Narinig namin na kumita ka ng pera. Natakot kami na baka magwaldas ka ng pera. Kaya't dumaan kami para tulungan kang ingatan ang pera. Ate, ako ang iyong hipag. Hindi ba't hindi kita sasaktan? Ingatan. Noong una, nagkaroon ako ng lagnat na 40 degrees. Nang ako'y umuubo sa kama na parang ilalabas ko na ang baga ko. Bakit hindi niyo ako tinulungan na ingatan ang buhay na ito? Para lang makaalis sa akin bilang pasanin. Inilabas niyo ako sa malamig na nyebe ng walang damit. Walang kahit isang panglamig na iniwan para sa akin. Bakit noon hindi mo naisip na ikaw ay aking hipag? Kami. Si Ocean, ang pangatlo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tumahimik ka. Dahil sa maliit na ugnayan natin noon. Ngayon hindi ko kayo saktan. Pero makinig kayo ng mabuti. Una, ang 5,500 pesos ay nakuha ko sa kapalit ng buhay ko. Wala kayong kinalaman dito. Pangalawa. Ngayon, si Luhaiyang. Hindi na yung mahinang bata na pinapabayaan ninyong api-apin. Ayon sa mga batas ngayon, ang pagnanakaw sa bahay ng higit sa 5,000 yuan ay sapat na para makakuha ng bala. Kung muling susubukan ninyong pumasok sa aking bakuran kahit isang hakbang, huwag niyong subukang saktan ako o si Kuyu. Ang mga paa ng mesa na ito ang magiging kapalaran nyo. Wala akong pakialam na durugin kayo at itapon sa kailaliman ng dagat para pakainin ang mga pating. Kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo. Hindi na. Ginoo ng karagatan. Nagkamali kami, hindi na kami mangahas. Tao, pakiusap, patawarin mo na ang kuya mo sa pagkakataong ito. Kapag nakita kita sa susunod, tiyak na iiwasan kita. Umalis ka bago ako magbago ng isip. Agad na mawala sa paningin ko. Mula sa gabing ito, ang mahina at madaling maapi na si Luhaiyang ay tuluyan ng namatay. Sa hinaharap ang dagat na ito, ako lamang ang may kapangyarihang magdesisyon. Akala nila tapos na ito. Noong 1982, sa mahirap na pook ng mangingisda, isang malaking halaga na higit sa 5,000 yuan, sapat na upang mawalan ng katinuan ang sinuman, ang ahas na nagtatago sa dilim. Kung hindi ito tuluyang mapapatay ng isang palo, tanggalin ang mga pangil. Balang araw, muling magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ko lang sila dapat bantayan. Kailangan ko ring putulin ang mga pag-asa ng ilang mga inggitero sa buong nayon. Lahat ng matatanda at kabataan sa nayon, bumangon kayo. May mahalagang bagay sa ilalim ng malaking puno ng mulberry. Sino iyan na humihiyaw sa gitna ng gabi? Hindi na makatulog ang tao dito. Sino ang walang puso na tumutunog ng gong? Si Lujaya Lausan. Luhaiyang, anong kabaliwan ang pinaggagawa mo sa gitna ng gabi? Luhaiyang, anong tunog ng gong ang pinatutunog mo sa kalaliman ng gabi? Akala mo ba ikaw ang squad leader? Kung hindi mo maipaliwanag ang sitwasyon ngayon, babawasan kita ng buong taon ng puntos sa trabaho. Ludakyang Wang Kaiksya. Hindi pa tapos ang usapan. Saan kayo pupunta? Hindi ako nababaliw na magpukpok ng gong sa kalagitnaan ng gabi para maging saksi ang lahat para sa akin. Ang dalawang salot na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim silang pumasok sa aking bakuran na may dalang kutsilyo. Binuksan nila ng pilit ang pinto ko. Sa araw na ito, kumita ako ng 5,500 pesos mula sa pagbebenta ng king crab. Diyos ko, 5,500 pesos. Pagnanakaw sa bahay, at may dalang kutsilyo pa. Ito ay isang malubhang kasalanan na pwedeng makasuhan ng pagbaril. Ang sariling kapatid na lalaki at babae ay nangungupit ng pera sa kanilang nakababatang kapatid. Diyos ko, ang dilim ng puso nila. Sabi ni Dakyang at Kaiksya, totoo ba talaga iyon? Mali ang pagkaintindi ng punong bayan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Pumunta lang kami para tingnan. Tumingin ako na may dalang kutsilyo.
1 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng mataas na lagnat at muntik ng mamatay. Para hindi gumastos, hindi ninyo ako dinala sa doktor. Sa gitna ng tag-init, pinilit ninyo akong ihulog mo ako sa isang sira-sirang bahay na walang maayos na bintana. Pinilit ang punong baryo na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay. Pinabayaan akong umalis ng walang anuman. Bakit hindi kayo bumisita sa akin noon? Sa mga nakaraang araw, hindi ako nakakain ng mainit na pagkain. Siya nga palang si Kuya naawa sa akin. At binigyan ako ng 2 tinapay na gawa sa iba't ibang butil. Ibalik ninyo ang buhay ko. Bilang mga tunay na kapatid. Nasa bahay kayo, masaya at masagana. Bakit hindi ninyo ako pinuntahan? Ngayon, buhay pa ako, si Luhaiyang. Nakasakay pa sa bakal na bangka at nakakuha ng maraming king crab. Nabenta ko ito ng higit sa 5,000. Ngayon gabi, dadalhin ninyo ang kutsilyo sa aking kwarto. Gusto kong nakawin ang perang kapalit ng buhay ko. Hayop, ang kapatid kong lalaki ay may mataas na lagnat at hindi tinutulungan. Kapag mayaman na, saka palang magnanakaw. Talagang walang hiya. Pest? Kanina, naamoy ko ang amoy ng ihi mula sa babaeng ito. Siguradong nag-aalala dahil nahuli sa akto. Natakot at naihi. Talagang nailagay niya sa kahihiyan ang aming baryong mangingisda. Walang katarungan. Sinasamantala ng nakababatang kapatid ang kanyang biglang yaman. Nag-upa siya ng mga salarin para saktan ang kanyang sariling kuya. Kaawang-kaawa kong si Dakiang. Nabali ang mga paa niya. Tingnan ninyo lahat. Iyan ang isang walang utang na loob. Ang pera ay pag-aari talaga ng pamilya naming Lu. Bakit siya lang ang nag-iisang nag-aagaw nito? Aba! Sabi niyo pag-aari raw ng pamilya ninyong Lu. Tito's How, ang telepono ng ating baryo. Makakakonekta ba ito ng diretsyo sa istasyon ng pulis sa bayan? Napakalaking halagang 5,500 yuan at pagpasok sa bahay na may dalang kutsilyo. Kapag naipasa na ang kasong ito, bukas ng umaga, Ocean, kumalma ka. Lahat ng pagkakamali ay nagmumula sa isang nayon. Kung lumaki pa ang usaping ito, hindi ito makabubuti sa iyo. Talagang mga walang kwentang tao sila Dakiang. Tingin mo, okay lang ba ito? Ako ang magdedesisyon na magbigay sila sa iyo ng paghingi ng tawad. Yung 5,000 na pera, wala silang kinuha. Punong bayan. Gusto kong ayusin ito sa bayan. Maaari, pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo lang. Pipilitin kong ipagkait sa kanya ang lahat para makabawi sa iyo. Gusto kong putulin ang ugnayan. Samantalang nandito ngayon, lahat ng tao sa nayon. Punong nayon, ikaw ang maging saksi. Kukunin ko ang papel at panulat para gumawa ng kasunduan. Mula ngayon, ako, si Luhaiyang at si Ludakyang at Wang Kaiksya. Walang ugnayan at pagkakaibigan. Wala kaming kahit kaunting ugnayang dugo. Wala akong kinalaman sa kanilang pagsilang, pagtanda, sakit o kamatayan. Kahit yumaman ako, hindi ko sila bibigyan ng kahit isang butil ng bigas. Kung susubukan nilang muli, sa ngalan ng kuya at hipag ko, manloko at manlinlang sa labas, o maglakas loob lumapit man lang ng kahit kalahating hakbang papunta sa akin. Sa susunod, hindi na ako magbibigay ng babala. Diretso ko silang iulat sa pulisya. Dalhin sila para mamatay. Isusulat ko. Ito na ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang reputasyon ng nayon. Na ito. Pirmahan. Mga kababayan, ako si Luhaiyang, narito ang aking sinasabi. Maliwanag ang aking mga utang na loob at galit. Ang munting kabutihan ay aking babalikang may malaking pasasalamat. Pero kung may gustong umupo sa lig ko at dumumi, at isipin ang mga bagay na hindi ko dapat isipin, ang distansyang ito ay magiging huli na. Nabigla ka kay Kuya. Magpahinga ka na ng maaga, Kuya Haiyang. Ikaw rin, matulog ka na ng maaga. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang sinumang nangahas abalahin ako sa buong nayon ng mangingisda. Ang dakilang panahon ng dagat na akin ako si Luhaiyang. Kakabukas pa lang, mga taga-baryo, pakinggan ninyo. Ang ika-12 malakas na bagyo ngayong taon ay malapit nang maglandfall sa baybayin ng aming lungsod. Ang pinakamalakas na hangin sa gitna ay aabot sa antas 12 o higit pa. Lahat ng barko agad bumalik sa pantalan para umiwas sa bagyo. Bawal talaga lumabas ng dagat. Ulitin ko lang. Ibigay mo na ang maliit na lubid na kasing lapad ng braso ko. Ipulupot mo pa ng 2 beses. Mukhang bababa na ang bagyo.
Mula nang makuha niya ang Pearl of the Calm Sea, hindi pa siya nakaranas ng ganitong matinding reaksyon. Kahit noong dati, kapag nakatagpo siya ng malaking grupo ng yellow croaker at king crab, tanging isang banayad na init at gabay lang ang kanyang nararamdaman. Ngayon, sa gitna ng matinding kilabot na ito, ay may kasamang isang napakalakas na puot na parang hindi na mapipigilan ang damdamin. Sa ganitong kalaking sukat, kung ito ay mga dagat na produkto, magkano kaya ang halaga nito? Bakit ka nakatulala, Hing? Magsiakyat ka na sa dalampasigan, parating na ang alon. Tatay is dead, Q. Magsiuwi na kayo. Kailangan kong pumunta sa dagat. Anong sinasabi mong kalokohan? Bingi ka ba o bulag? 12 buwang bagyo. Kahit na mas matibay ang barko mong bakal kaysa sa kahoy. Sa harap ng ganitong hangin at alon, parang piraso lang ng bakal ito. Lumabas ka lang para kang nag-aalay sa hari ng mga dragon. Si Lugia, pangatlong anak. Huwag mong sabihin na kumita ka ng kaunti, na handa mong isakripisyo ang iyong buhay. Tama, kung ganito ang panahon, huwag kang magtangkang lumabas sa dagat. Kahit ang Diyos ng kamatayan ay dapat purihin ka sa iyong tapang. Tama na nga, huwag kang gumawa ng kalokohan. Tito Dasha, yung pang-imbak na mabigat na angkla ng barko ko. Nabasag iyon kahapon sa malalim na dagat. Iyan ay imported na produkto. Nagkakahalaga iyon ng ilang daang piso. Samantalahin mo na habang hindi pa ganap na bumabayo ang bagyo. Bibilisan ko ang takbo ko para makuha ito. Pagdating ko, tatakbo na ako. Walang palugit. Hindi rin pwede yon. Mas mahalaga pa ang buhay kaysa sa ilang daang piso. Hindi kita papayagang pumunta, Ocean Brother. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Ang malaking iyon ay isang napakaabala na kayamanan sa ilalim ng dagat ng Saiding Haizu. Kung palampasin, ngayon, marahil hindi na ito muling mangyayari sa buong buhay ko. Ang kayamanan ay nasa panganib, lalo na't hawak ko ang Dinghanzu. Sa lugar na ito ng dagat, ako ang tunay na Wangqiu. Tumingin ka sa aking mga mata. Kailan ka ba, Ocean, gumawa ng bagay na walang tiwala? Pangako ko sa'yo, pinakamataas na 2 oras, babalik akong ligtas at buo. Umuwi ka at magpainit ng tubig para sa akin. Ocean, ibigay mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ikaw, siraulong bata. Ayos, ang init ng ulo mo talaga. Ngayon na, buksan mo ang Dinhai Pearl. Ito ba talaga ang tunay na kapangyarihan ng Dinhai Pearl? Talaga bang naamo ko ang bagyo? Puno ng pula ang ilalim ng dagat. Banayad na hipon. Ang tiger shrimp noong 80. Kahit ang mga ordinaryong tao, hindi makakain ng hipon. Mas lalong hindi ang ganitong uri na tanging sa malalim na bahagi ng dagat lamang matatagpuan. Na tinatawag na karne ng ahas sa dagat sa mga nangungunang restoran sa Hong Kong. Ng malalaking deep sea na Gant-banded shrimp. Ang ganitong dilaw na hipon ay napaka-compact at matigas ang laman. Napakasariwa at matamis dahil sa sobrang hirap nitong hulihin. Hindi mo talaga makikita sa merkado. Para sa mga malalaking boss, lahat ng ito ay katumbas ng tunay na ginto at pilak. Kumikita na tayo, talagang kikita tayo ng malaki ngayon. Kahit na may bagyong level 10 sa labas o ang katapusan ng mundo, ako ang hari ng dagat ngayon. Kung magpapakasip, maaari bang makabawi? Nakasalalay sa pamingwit na ito.
Ang lakas nila. Ang bilis nilang mag-react. Hindi natin pwedeng hayaang makalayo ang gintong bukol sa lambat. Ipamalabas ang buong lakas ng walang pag-aatubili. Buksan ninyo, buksan ninyo, buksan ninyo. Diyos ko, ang bigat nito. Sobrang bigat ng lambat na ito. Napakalaki ng bilang ng mga higanting tigre na hipon sa malalim na dagat. Dagdag pa ang kanilang pagsusumikap na makawala sa lambat. Ang bigat na ito, tiyak na lampas ito sa limitasyon ng disenyo ng winch. Hindi na ito pwedeng ipagpatuloy. Tiyak na mapuputol ang kawad na bakal. Kahit ang makina ay masusunog at masisira. Diyos ko. Ihampas ang lambat. Talagang yumaman na, ganitong sigla, ganitong laki, kung madadala sa istasyon ng mga produkto ng dagat. Tiyak na mag-aagawan ang mga nagbebenta mula sa Hong Kong. Noong 1982, sa panahong ito ay karaniwang kumakain pa ng magaspang na butil. Ang mga ito ay mga tanging tanso na hipon. Talagang tunay na ginto at pilak. Mabilis, ilagay na sa bodega. Lahat ito ay pera. Kahit isang piraso, masasaktan ako ng matagal. Sapat na, huwag tayong maging sobrang sakim. Sa pagkakaroon ng barkong ito, hindi na kailangang magdusa si Kuya kasama ko. Ano pa yung mga malalaking bahay na gawa sa pulang ladrilyo? Mayroon na lahat ng color GE at motorsiklo. Kuya at hipag. Noon, dahil sa kalahating sako ng magaspang na butil, pinalayas ninyo ako sa bahay. Inakala ninyo na sa buong buhay ko, mananatili akong may sakit at hindi tatagal. Kapag nakarating na ang bangka ko sa Pampang, aayusin natin ng dahan-dahan ang mga lumang at bagong alitan. Ang bagyong ito ay may hindi bababa sa antas 12. Yung alon ay kasing taas ng isang palapag. Yung barko ng pangatlong anak ng Lu. Sa pagkakataong ito, malamang na kahit ang bakal ay madudurog ng hari ng dagat. Ay naku, sobrang kawawa na. Kakakuha lang ng kaunting pera ng batang ito. Naging matigas na ang puso. Sayang, napakabata pa niya. Kung alam ko lang na ibibigay ko ang buhay ko rito. Dapat nahuli ko siya. Bangka ito ni Kuya Osien. Bumalik na siya. Tito Dasyan, tulungan mo akong itali siya ng mabuti. Bumalik na ang batang ito ng buong puso. Walang nawawalang braso o binti, di ba? Kuya Osien, nakatakot ka sa akin. Akala ko hindi ka na makakabalik. Narito na ako, buo at kumpleto. Matibay ang buhay ko, hindi ako kayang kunin ng Diyos. Bro, talagang wala kang pakialam sa buhay mo. Sa ganitong klase ng panahon, kahit ang ating barkong may kargang libu-libong tonelada, ayaw lumabas. Ikaw, nagmamaneho ng bakal na kargamento na ilang tonelada. Lumabas ako para maglakad-lakad. Si Boss Ho, nag-aasam ng kayamanan sa panganib. Swerte naman. Nakaiwas sa bagyo sa gilid ng malamig na agos. Nakapagbitag din ng ilang isda. Nakikita kong naipit ka ng bagyo dito, wala namang magawa. Bakit hindi mo tingnan ang mga nakuha ko? Siguro mga patay na isda at hipon na tinamaan ng alon. Hipon na may makukulay na marka. Diyos ko po.
lahat buhay pa. Sobrang laki pa ng mga ito. Kuya Lu, ikaw, paano mo nagawa yan? Lahat ng ganitong bagay, karaniwang nakatago sa malamig na tubig na 1 kilometro ang lalim. Kahit ang hininga, hindi mo na mahahanap. Ang bagyong ito ay nagdala ng malamig na agos mula sa ilalim ng dagat. Saktong nasagap ko. Boss Ho, hindi tayo magpapanggap dito. Kaya mo bang tanggapin ang kargamentong ito? Kahit na ibenta ko ang lahat, kailangan kong makuha ito. Kapatid Lu, ang ganitong sukat ng mantis shrimp ay tinatawag na karne ng dragon sa mga mamahaling restaurant sa Xianjiang. Iyan ay binebenta ng per piraso. Ngayon ay panahon ng bagyo. Tuluyang naputol ang supply ng pagkaing dagat. Kung ihahatid mo ang kargamentong ito ng buhay na hipon, tiyak na mabebenta ng todo. 30 yuan kada gin. Kuya Lu, ito talaga ang pinakamataas na presyo sa buong industriya. Bibilhin ko lahat, hindi iiwan kahit isa. 30 pesos bawat kilo. Sa ating kooperatiba, ang baboy ay higit 1 piso lang bawat kilo. Ang 1 kilo ng hipon ay katumbas ng sahod ng isang manggagawa sa loob ng 1 buwan. Itong 4 na langaw, ilan kaya ang kilo nito? Boss Ho, eksperto ka sa ganito. Huwag mong subukan akong i-test gamit ang karaniwang presyo. Sabi mo rin kanina, panahon na ng bagyo. Maliban sa akin, walang makakapagbigay sa inyo ng buhay na paninda. Pakisuri ninyo ng mabuti. Ang mga hipon kong ito ay hindi bababa sa 4 ang bawat isa. Marami ring tumitimbang ng kalahating gin. 35 yuan. Kung sa palagay ninyo ay angkop, agad naming ipapadaan sa timbangan gamit ang crane. Kung sa tingin mo mahal, maaari akong maghintay na lumipas ang bagyo. Maghahanap na lang ako ng sasakyan papuntang White Swan Hotel sa Guangzhou. Naniniwala akong interesado ang chef doon. 35, ayos lang ang 35. May tapang ka, batang ito. Ikaw, kaibigan mo, nakapagkasundo na ako kay Ho. Agad na tinawag nila uli ang tao para kumuha ng malaking timbangan. Ang kabuang bigat ng DCD at Hing ay 3,210 jeans. Kung bibilangin sa 35 piraso, lahat-lahat ay 112,350 yuan. Lilaodi, malinaw ang usapan sa pera at kalakal. Kung sakaling may ganitong uri muli, dapat agad mo akong kontakin. Siyempre. Umuwi si Tio Dashan. Uwi na tayo. May pera na tayo. Para sa bagong bahay na may pulang ladrilyo. May pera na tayo para sa malaking D. At saka, ang handog para kay QU. Nakahanda na rin ako. Magkano kaya ang gastos nito? Pati ang pader ay gawa sa malalaking pulang ladrilyo. May mga piraso ng salamin sa itaas ng pader para sa seguridad. Ano bang alam mo? Si Boss Lu ang naghanap ng kontratista sa bayan. Lahat ng gamit ay mula sa mga materyales na ginamit sa mga gusali ng gobyerno sa bayan. Tingnan mo ang bintana. Walang kahit anong pang-alarma sa bintana. Lahat ay isang buong piraso ng malaking salamin. Narinig mo na ba? Ang sahig sa itaas at ibaba ay pinalamusyan ng teraso. Kapag pinunasan mo gamit ang mop, kislap na kayang ipakita ang anino ng tao. Tito Dax, lumabas ka at tumulong. Sobrang bigat nito, hindi ko kayang ibaba mag-isa. Hayan, anong binili mo? Ang bakal na asong ito ay tiyak na nagkakahalaga ng 1,000 piso, di ba? At ano itong ginto na nakatali sa likod? Ang laki ng kahon na ito. Pumunta ako sa department store sa syudad. May nag-ayos ng tiket para sa akin. Ito ay isang 20 pulgadang malaking kulay na telebisyon na imported mula sa Japan. Bumili rin ako ng motorsiklo ng madali. Sa susunod, kapag pupunta ka sa bayan o lungsod para sa isang bagay, hindi mo na kailangang maghintay para sa mga sira-sirang jeepney na 2 beses sa isang araw. Huwag nang banggitin na mayroon pa siyang isang 20 pulgadang imported na malaking V. Diyos ko! 20 pulgadang V. Siguradong nagkakahalaga ito ng 1,000 o 2,000, di ba? Tingnan mo, ang buhay ni Lu Haiyang ay ganito. Telebisyon na may malaking bahay, lumabas gamit ang motorsiklo. Ito na ang tinatawag na mayamang tao sa lungsod. Hindi pa rin kayang tumbasan ang kahit isang buhok nila. Si Shen Dashan, talagang swerte siya sa kanyang ninuno. Nakuha ko ang ganitong kayamanan na manugang. Hahaha, alis na, alis na.
Huwag kayong magsisiksikan. Ito ay mamahaling kagamitan. Kung masira ito, kakayanin ba ninyo? Halika, Tiyo Haiyang, sama-sama tayong ipasok ito. Nandito ka na, Kuya Haiyang. Bakit hindi ka nagdadala ng dagdag na damit? Malakas ang hangin habang nagbibisikleta. Huwag kang magkasakit. Wala iyon, mainit ang ulo ko ngayon. Tingnan mo kung ano ang dinala kong binili para sa'yo. Color DV, Haiyang. Marami na tayong nagastos sa pagpapagawa ng bahay na ito. Bakit ka pa nagkakalat ng pera para bumili ng ganitong mamahaling bagay? Ano nang ibig mong sabihin na nagkakalat ng pera? Ang bahay na ito ay para pakasalan kita pag-aari ko ito. Ako si Lu Haiyang. Kapag nag-aasawa ang iba, may mga bagay na dapat meron ang misis ko. Walang ibang tao na mayroon nito. Kailangan din na magamit ito ng misis ko. Ano ang halaga ng mga ganitong bagay? Sa hinaharap, bibilhan pa kita ng kotse. Sino nga ba ang misis mo? Hindi pa nga tayo kasal. Huwag kang magbula sa harap ng tatay. Hahaha ay. Wala akong narinig na anuman. Hahaha. Okay lang bang ilagay ang CV cabinet sa gitna? Kung okay, sundin ang gusto ni Kuyu. Ilagay dito sa bahay. Siya na ang masusunod mula ngayon. Hahaha. Lumabas na ang anino. Talagang hindi nakakabigo ang kulay G. Ang kulay ay talagang maliwanag. Anong nangyari? Pagod ka ba? Hindi ako pagod. Parang nasa panaginip lang ako. Hyuyong, noong panahon na itinaboy ako sa bahay, nasa bingit ng kamatayan dahil sa mataas na lagnat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kalahating butil na tinapay na iyon, na nagligtas sa akin. Noong panahong iyon, nanumpa ako, na sa buhay kong ito, si Lu Haiyang, ay hindi kailanman papayag na magdusa ka. Kapatid na Haiyang, alam kong mabuti ka sa akin. Basta't makasama kita. Kahit sa isang bahay na gawa sa damo, hindi ako natatakot. Bodong, wala nang bahay na gawa sa dayami sa hinaharap. Bukas, ipapadala ko ang tagapag-ugnay na may pinakamabigat na handog. Pupunta siya sa inyo para sa formal na panliligaw. Pipili tayo ng pinakamalapit na magandang araw. Para sa iyo, sa makulay na paraan, ihahatid kita sa pinakamagandang bahay sa buong baryo. Hahaha. Karagatan, karagatan. Buksan mo agad, may malaking problema. Tito Dashan, ano nang nangyari? Sa taglamig na to, bakit ka nagmamadali? Nabaliw ang kuya mo at ang hipag mo. Talagang nabaliw sila. Dali, pumunta ka sa pantalan at tingnan mo. Kinuha nila ang perang deposito mula sa grupong Hexiazi sa bayan. At ginamit iyon para kumuha ng isang lumang sirang trawler. Sabi niya ngayon gusto na niyang lumayad. Umutang sa Maninila. Si Hexiazi ang nagpapatakbo ng lihim na sugalan sa bayan, at pinuno ng mga tulisan na nagpapautang sa mataas na interes. Malupit ang kanyang mga pamamaraan. Kapag umutang ka sa kanya, ito ay nagiging paulit-ulit na pag-ipon ng interes. Sinumang masangkot, mawawala ng lahat. Tama nga. Nainggit ang hipag mo sayo. Noong nakaraang bagyo, kumita ka ng 10,000 mula sa paghuli ng hipon. Araw-araw nagtitisismi sila sa baryo. Sinasabi nila na nakuha mo iyan dahil, swerte lang. Dumating ang bagyo at napalutang ang mga lamang dagat mula sa malalim na dagat. Iniisip niya na kaya mong makahuli, kaya rin silang kumita. Hindi ko alam kung paano. Na napaniwala nila si Dakyang na umutang ng 30,000 yuan mula sa mga usyurero. Bumili ng halos sirang 30 toneladang lumang bangka na kahoy ang katawan at nabalutan ng bakal. Talagang nadala pataas ng malamig na agos ang mga hipong mula sa malalim na dagat. Pero kung hindi dahil sa Dinghaizhu na nagtataboy ng tubig at nagbubukas ng daan, napilit pinagsama-sama ang mga kawan ng hipon. Hindi yan kayang gawin ng ordinaryong bangka pangisda. Sa ganitong matinding panahon, sumisid sa malalim na dagat. Matagal nang kinuha ng hari ng dagat ang tao at bangka. Punta tayo sa pantalan para tingnan. Nakita niyo na ba?
30 toneladang malaking lambat. Ito ang lakas ng loob ng aming si Dakiang. May mga tao na umaasa sa bakal na ito para manghuli ng mga patay na hipon sa panahon ng bagyo. Akala niya talaga na siya ang pinakamayaman. Bah! Ngayon, si Dakiang natin ay magtatapon ng malaking lambat sa malalim na bangin ng dagat. Kapag inilapag ang lambat, makakakuha siya ng hindi bababa sa 200 hanggang 300,000. Sa pagharap sa tigre, tunay tayong magkapatid. Sa pagsabak sa labanan, ama't anak ang magkasama. Ako si Lu Dakiang, at ako ang panganay sa pamilya Lu. Hindi naman pwedeng mas malas ang aking kapalaran kaysa sa may sakit na iyon. Ngayon lalayag tayo. Babalik tayo bukas. Gagawa rin ako ng 3 palapag na malaking bahay sa dagat para ipakita sa inyo. Todo ang alerto sa radyo ni Dakiang ngayon. Ngayong hapon may 9 na antas ng pagbugso ng hangin. At may malamig na hangin din. Mapanganib kayong lumayag ngayon parang hindi ninyo pinahahalagahan ang buhay. Wala kang alam. Matandang hindi mamamatay. Ayaw mo talaga makita kaming okay ha? Yung maagang namatay na si Lu Haiyang noon. Nakuha siya habang may bagyo. Kapag mas malalakas ang alon, mas maraming mahalagang bagay sa ilalim ng dagat. Ito ang tinatawag na paghahanap ng yaman sa panganib. Astig si Boss Lu. Ay naku, bago. Bakit ka pa mismo dumating? Huwag mo akong lokohin. Lu Dakiang. Yung 30,000 na pinahiram sa'yo ni Heye. Dahil sa pangako mong makakakuha ka ng mga dekalidad na hipon. Yung lumang barkong ito ay nagastos ng 18,000. Mukhang nagastos mo na rin ang natitirang pera. Alam mo ang patakaran. Sa isang buwan mula ngayon, ang kabuuan ng prinsipal at interes ay 45,000. Kung kulang kahit isa, ang anak mong babae na malapit ng magpakasal. At ang ilang mo na lupa ng pamilya ninyo ay mapupunta lahat. Kay Ginoong Hey, naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Huwag kayong mag-alala, Kuya Badje. Nalaman na namin ng mabuti, tiyak na may hipon sa malalim na dagat. Tingnan mo ang langit, bumabagyo na agad. Siguradong makakahuli tayo. Bukas, babayaran ko na he. Sana nga ganun. Uy, tingnan nyo. Hindi ba yan si Lu ang pinakamayaman sa bayan natin? Bakit parang naiinggit kayo kasi bumili kami ng ganitong malaking bangka? Natakot ka na ba, Wang Kaiksya? Ang sama pa rin ng dila mo. Hindi ako naparito para humanga sa inyo dahil mabait si Tito Dashan. Hayaan niyo akong paalalahanan kayo. Ganitong retiradong 30 toneladang bangka na kahoy ang katawan at halong bakal. Bulok na ang balangkas sa ilalim ng bangka. Ang mga pinagdugtong na bakal na tabla ay may siwang. Kapag may malalaking alon, tumutulo ito. Sa hapon magkakaroon ng malamig na hangin na mailakas na antas siyam. Ang taas ng alon sa dagat ay hindi bababa sa 4 metro. Marami ang mga nakatagong agos sa malalim na bangin ng dagat. Kuya! Ito na ang huli kong pagkakataong tawagin kang kuya. Hindi ito ang tinatawag na paghahangad ng yaman sa gitna ng panganib. Ito ay tinatawag na pagpunta sa dagat para mag-alay sa pagong. Maaari ka pang huminto ng bangka ngayon. Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit dito. Natatakot ka lang na agawin namin ang iyong kasikatan. Natatakot ka na mas mataas ang bahay na itinatayo namin kaysa sa iyo. Lu Haiyang, ikaw na walang utang na loob na asong ulol. Gusto mo bang mamatay kami, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, walang paraan. Ikaw, duwag. Bakit ka natatakot? Sinisindak ka lang niya. Bilisan mo, maglayag na. Hintayin mo kaming makuha ang isang bangkang puno ng malalaking hipon. Gusto kong durugin ang kanyang mapagkunwaring mukha gamit ang pera. Lu Haiyang, tingnan mo ito mabuti. Pagbalik ko, bibiliin ko ang iyong bahay at gagawin itong babuyan. Simulan na ang paglalayag. Hihi! Napakasama. Sa ganitong panahon, pupunta sa malalim na dagat, baka magkalas-kalas ang bangka. Mahirap magpayo ng mabuti, sumpaing matandang bundok. Tara, umuwi na tayo at magteya. Sila ang pumili ng kanilang sariling landas. Nasa kapalaran nila kung tatanggapin sila ng hari ng dagat. Ito ang dragon na humihigop ng tubig. Iyan ang pinakamalupit na natural na sakuna sa dagat. Kapag nabuo na ang napakalaking dragon, huwag nang pag-usapan ang mga bangkang pangisda na may timbang na ilang tonelada. Kahit ang mga cargo ship na may timbang na libong tonelada ay madadali sa isang iglap. Tumawag sa lahat ng mga barko. Nandito ang istasyon ng pangisdaan ng bayan. Kakatapos lang maglabas ng kagyat na babala ang tanggapan ng meteorolohiya. Sa hangganan ng malayang dagat, nabubuo ang napakalakas na convective na kondisyon ng panahon. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng tornadong dagat. Lahat ng sasakyang pandagat sa dagat,
itigil agad ang operasyon. Bumalik agad sa pantalan para umiwas sa bagyo. Ulitin, bumalik agad sa pantalan. Hepeli, nakontak na ba ang lahat ng barko? Karaniwan ay bumabalik na sila. Yung barko ng kuya mo. Yung lumang barko, umalis na kagabi. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Tingnan mo ang lokasyon sa radar. Papunta sila sa hangganan ng open sea sa Fairfield County. Sobrang komplikado ng agos sa hangganan ng open sea. Maraming mga bahura. Kahit ang mga matandang mandaragat ay hindi basta-basta pumapasok dito. Ang lugar na iyon ay iniiwasan kahit ng hari ng mga dragon. Si Ludakiang, na hindi man lang nakasakay sa isang bangka, ay naglakas loob na maglayag sa isang sirang bangka na may bigat na 30 tonelada. Ludakiang, nasaan ka na? Nagbago na ang lahat. Wala ka bang mata? Baliktarin mo agad at bumalik ka. Sa unahan ang hangganan ng malayang dagat. Bubuo na ang buhawi sa dagat. Lolo Lee, tigilan mo na ang pananakot sa radyo. Anong buhawi? Dito, malakas lang ang hangin. Wala pang kahit isang alon. Baliw ba tong babaeng iyan? Huwag nang mamatay. Mabuti ang aming paalala sa kanya. Akala pa niya ay gusto naming agawin ang kanyang mga yelo. Talagang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Alam namin, ano ang mga balak ninyo? Hindi ba't dahil nakita ninyo kaming umabot sa malalim na dagat? Natatakot kayo na makuha namin ang malalaking hipon. Nakuha ba nito ang posisyon ng ilang tao bilang pinakamayayaman? Ludakiang, ako si Luhaiyang. Ang sirang 30 toneladang bangka ninyo. Kahit ang mga bearing ng propeller shaft ninyo ay baluktot. Ang ilalim na agos sa hangganan ng karagatang pandaigdig. Maaaring direktang mahila ang mga lambat ninyo papunta sa propeller. Nakakatakot nga ang mga pautang na may mataas na interes ni Hixiazi. Ngunit kung magpapatuloy kayong maglayag pasulong ngayon, pumunta lang para mamatay. Luhaiyang. Ikaw, walang konsensya na maliit na hayop. Hindi mo na kayang pigilin ang sarili mo, hindi ba? Anong ginagawa mo dito, nagiging mabait? Nagmamaneho ka ng sirang bakal. Kaya mong kumita ng 10,000 sa panahon ng bagyo. Kami, ito ay 30 toneladang malaking barko. Naiinggit ka lang. Natatakot ka lang na yumaman si Dakiang. Kung ayaw ni Kaiksya, umuwi na tayo. Ang araw na ito ay masyadong kakaiba. Tama ang sinabi ng fishery station. Parang totoo nga na may dragon na sumisipsip ng tubig. Bumalik ka sa iyong ulo. Ikaw, walang silbi kang duwag. Bumalik ka. Anong dadalhin mo pabalik? Ang bangka ay binili gamit ang pautang ng itim na oso. 45,000 yuan, bukas ang deadline. Kung babalik kang walang laman ang bangka, maaaring itapon ka ng itim na oso para pakainin ang mga aso. Kailangan pa akong ibenta kasama ng anak na babae ko para makabayad ng utang. Pero kapag nahulog tayo sa isang lambat, paano kung wala talagang anuman? Kahit ang panghuli ng lambat kanina ay na-stuck, hindi tayo nakakuha kanina dahil hindi pa tayo nakararating sa lugar. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Luhaiyang na maikli ang buhay? Nasa malalim na malamig na tubig ang mga hipon. Dito na ang hangganan ng karagatang publiko. Ang tubig ay sobrang itim. Siguradong may mga isda, kaya niyang hilahin ang malaking barko natin. Bakit hindi niya kayang hilahin? Aabante mo na, ma. Itulak mo ang accelerator hanggang sa dulo. Basta makuha lang ito. Gagawa tayo ng mas malaking bahay kaysa sa kanya. Kahit anong mangyari, tuloy lang. Hindi tayo mamamatay kahit kailan. Kailangan kong makuha ang ginto sa linya ng Yama ngayon, para makuha ang bundok ng ginto. Ihulog mo ang 2 toneladang buong set sa akin. Gusto kong manghuli sa ilalim ng dagat. Bakit ka nakatunganga? Ihulog mo na ako. Apat na apat, dagat ng silangan, makinig ka. Hintayin mo kaming bumalik. Bumili ng 3 palapag na bahay para tirahan. Tapos na, mahirap na tulungan ang mga engkanto. Paano hindi na mahugot ang malaking network ni Dakiang? Umuusok ang kran. Mas mabigat pa sa bato ang tubig. Boss Lu, putulin mo na ang lubid. Kung hindi mo pahugutin ang network, malulunod na ang barko sa paghila. Huwag putulin, huwag na huwag putulin. Nandyan sa lambat ang mahigit 10,000 malalaking hipon. Kung putulin, anong ibabalik? Pera ng itim na ngipin. Ipatawag ang lahat, gawing pinakamalaki. Kahit mamatay, kailangan makuha ito.
Bakit? Bakit walang tunog? Nasaan ang lakas, boss? Nahulog ang lambat sa propeller. Nabasag ang drill head. May taga sa ilalim ng barko. Aba, aking mahal na ina. Tulong! Sobrang kasalanan, totoo na itong nangyari. Sabi ng chief mate sa cargo ship. Nang makuha, halos nagyelo na sila. Yung 30 toneladang malaking barko. Wala nang natirang kahit anong piraso ng kahoy. Lubos na nalubog sa malalim na dagat sa hangganan ng karagatan. Sa kabila ng lahat, ang mabuhay ay isang malaking swerte. Para sa ilan, mas nakakatakot ang mabuhay kaysa mamatay. Kawawang tao ka, Gauda Kiang. Ibalik mo ang pera ko. Sabi mo, 10 piso ang kita sa isang araw. Halos ikamatay ng asawa ko. Bigyan mo ako ng pera para sa gamot. Walang bawas sa takot na dinanas. Makikipaglaban ako sa'yo. Wala na ang bangka, wala na ang lambat. Lahat na wala, Diyos ko. Bilog ka ba? Bakit siya, na may sakit, nakakakuha ng mahigit sa 10,000? Tayo, kailangan talagang lumubog. Ang bangka ko. Ang pera ko. Itay. Lumulubog na talaga ang bangka. Wala nang natirang kahit anong peraso. Ang pera na hiniram ko, hindi ko kailanman narinig ang salitang lumubog. Ludaki ang kayong mag-asawa ay lumalakas na ang loob. Ginamit niyo ang pera ko para pakainin ang Dragon King sa open sea. Ginoohe, pakiusap naman. Bigyan niyo kami ng ilang araw na palugit. Basta may oras lang kami. Magtatangkang muli kaming manghiram ng bangka. Kung muling tayo ay maghuhukay, tiyak na mababayaran namin ang pera mo. May palugit pa tayo, ha? Dinggin mong mabuti. Nakasulat sa puting papel at itim na tinta na may utang na 30,000. Bumili ng barko at ipang pledge. Ngayon, wala na ang investigasyon. Ayon sa ating mga patakaran sa kalakaran, dapat agad nating bayaran ang halagang ito. At ang interes na siyam lumabas 13 balik ay kailangang bilangin araw-araw. Dobleng multa sa paglabag, punong utang 30,000. Unang bayad na interes 15,000. Nawala ang kolateral, doble ang multa sa paglabag. Kasama na rin ang perang kinuha ninyo nitong 2 buwan. Boss Lu, ngayon utang ninyo kay Kuya Hei ang kabuang 80,000. 80,000. Bakit hindi ninyo agawin? Kayo'y kumakain ng tinapay na gawa sa dugo ng tao. Malinaw na napagkasunduan, na 45,000. Paano ito naging 80,000? Mga mabahong babae, kanino kayo sumisigaw? Ang deposit ay interes na tumutubo sa interes. Hindi nyo ba alam nung nangutang kayo? Akala mong matatakasan mo ang utang kay Heye. Hindi ka ba pupunta sa Jiangli para magtanong-tanong? Ang huling taong nagwalang bahala sa utang. Ngayon tingnan mo kung gaano na pagkabulok ang mga buto niya. 80,000 yuan. Hindi pwedeng bawasan kahit 1 yuan. Kung wala kang pera, pwede naming agawin ang 3 lumang bahay ninyo sa baryo. At pati na ang 5 munang lupang pananim na nakapangalan sa iyo. Ibigay mo lahat sa akin. Ituring na lang itong 10,000. Ano nang mangyayari sa natitirang 70,000? Narinig ko may anak ka na bagong 18 anyos. Mukha namang maganda. Kulang ang tao sa nightclub sa lungsod. Ibaligya mo siya roon. Makakabawi ka ng 10,000 o higit pa. Tungkol sa natitira, kayong mag-asawa, mga kamay, paa at kornea. May mga tao sa black market na bumibili rin. Kailan natin makokolekta ang 80,000? Kailan natin ito maaasikaso? Hindi mo maibebenta ang anak kong babae. Hindi pwede, Itay. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Talagang wala na akong pera. Naubos na ang lahat ng ari-arian ko. Halimaw. Tulungan niyo sana si kuya at ate. Ngayon ay may pera na ako. May mahigit 10,000 ka na. Bayaran niyo na ang utang namin para sa amin. Nagkamali tayo. Noon ay kami ang mali. Pakiusap sa ngalan ng pamilya. Tulungan mo ang iyong pamangkin. Tulungan mo ang iyong nakakatandang kapatid. Ang ikalawang kapatid na si Haiyang, maliman ang lahat. Ang mali ay si Big Brother. Hindi ka pwedeng tumingin lang at hindi tumulong. Mapapatay nila tayo. Sa bahay na gawa sa damo, may mataas akong lagnat, nakahiga sa matigas na lupa, nasa bingit ng kamatayan. Sa labas ng bintana ay ang anino ni Wang Kaixia na tinatawag ang kanyang ina. Sa gitna ng malakas na snow, itinaboy ako sa labas ng bahay. May dala lamang na sira-sirang bag. Nakatukod ang ulo ni Ludakiang. Takot nilang tignan ako. 2 anino sa dilim ang bumuka sa pintuan ko. Pumasok sa bahay at nanakawan. Noong una nilang pinalayas ako sa luma kong bahay, hinayaan akong magkasakit at mamatay. Kahit noong pumasok sila sa bahay ko sa kalagitnaan ng gabi para nanakawin, yung munting ugnayan ng dugo ay tuluyang pinutol nila ng mano-mano.
Noong araw na pinutol ko ng harapan ang aming ugnayan sa harap ng punong baryo, nasabi ko na noon, mula ngayon, kung mabubuhay o mamamatay ang pamilya ni Ludakiang, wala silang kahit kaunting kinalaman sa akin, ako si Luhaiyang. Tito Chen, tara na. Ah. Kuya Lu, huwag ka nang matulog. Kuya Lu, huwag kang matulog. Huwag ka nang matulog, Boss Lu. Nakatapat na ang araw sa puwit. Kuya, pakiusap, bigyan mo kami ng 2 araw pa. Talagang nag-iisip kami ng solusyon. Nag-iisip ng solusyon. Anong solusyon ang naiisip mo? Mangutang ng 30,000, kasama na ang interes at penalty nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Blackie, huwag mo nang asahan yung 80,000 mo na hindi totoong halaga. Para maging buo, ibibigay namin sa'yo ang 50,000. Paano ka pa makakabayad? Baga. Kagabi, yung anak namin ay pumasok ng lihim sa gabi. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Walang pera sa bahay talaga. Wala nang maibigay na pera. Gawin natin ayon sa batas. Itong 3 malaking bahay, kasama ang ilang ektarya sa silangan ng inyong nayon. Kailangan na lang magkasya sa 10,000. Ang natitirang utang ay unti-unting ayusin. Ngayon, isuot mo ang damit at umalis ka na. Hindi pwede, kuya. Sa ganitong malamig na panahon, saan tayo titira kung ibinenta mo ang bahay? Malamig na malamig dito. Iyan ay problema mo. Kailangan mong bayaran ang utang. Iyan ay tama at makatarungan. Ngayon, ang bahay na ito ay pag-aari na ng mga he. Bigyan ko kayo ng 10 minuto para mag-ayos. Maglagay ng selyo pagkatapos ng 10 minuto. Pumunta si Dakiang kay Lauer. Hanapin si Luhaiyang. Nakatira siya ngayon sa malaking bahay. Mayroon siyang higit sa 100,000. Anong halaga ng perang ito para sa kanya? Pumunta at humingi sa kanya. Kahit na magpatira pa siya, hindi rin pwedeng mapadpad tayo sa kalye. Magpahinga muna, inumin ang lugaw para mapainit ang tiyan. Oceano, 2 mong kapatid. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Oceano, tulungan mo ang kuya mo. Kinumpis ka ng mga tao ni Black Wildcat ang lumang bahay. Kasama na ang lupa, wala na tayong kahit anong masisilungan mula sa ulan at hangin. Mabait ka naman, pakiusap, bayaran mo na ang utang na mataas ang interes para sa amin. Babalik ako sa'yo sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Dati, bulag ang nakatatandang kapatid na babae. Hindi tao ang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit sa huli, pamilya pa rin tayo. Ang mga buto ay magkakadugtong sa mga litid. Ngayon na meron kang ganitong kayamanan, kahit isang maliit na butas lang sa daliri mo, makakatulong na para mailigtas tayo. Ngayon, naaalala ko na tayo ay isang pamilya. Ilang buwan na ang nakalipas. Ako ay mailagnat na 40 degree. Nakahiga sa lumang bahay ng 3 araw at 3 gabi. Ano ang sinabi ni Tia noong panahong iyon? Sinabi mong ako raw na may sakit ay parang isang walang katapusang hukay. Pinagbawalan mo si kuya na magdala sa akin ng pera para bumili ng gamot. Kalaunan pinuwersa ninyo akong ihiwalay sa pamilya at itaboy palabas. At binigyan ninyo ako ng kalahating sako ng magaspang na butil na may amag. At isang sirang bahay na yari sa damong dagat na butas-butas at pinapasukan ng hangin. Tinanong ko noon ang kuya mo, gusto mo ba akong pilitin hanggang mamatay? Paano mo sagutin ako? Sabi mo, ito na ang tadhana. Hayaan mo na lang akong magdusa. Pagkatapos niyan, inggit kayo ng inggit dahil kumita ako sa pangingisda. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok kayo sa bahay ko. Nais niyong nakawin lahat ng pera ko. Kapatid, kung hindi ako nakapaghanda noong araw na iyon, maaaring ninakaw ninyo ang pera ko. Baka patay na ako sa gutom ngayon. Namatay na sa sakit ngayong taglamig. Noong panahong iyon, naisip niyo bang putulin ang mga buto at ugat? Ngayon, ang dalawang ito ay nasa panganib. Sadyang sila ang nagpasama sa sarili nila. Tama ba? Noong mga panahong pinatalsik sila, gaano sila kaawa. Ngayon, may mukha pa silang humingi ng tulong. Hindi mo maaring sisihin ang iba. Sabi ko na noon pa sa harap ng punong baryo at ng buong nayon. Mula sa sandaling nilagdaan ang liham ng paghihiwalay. Wala na tayong anumang ugnayan. Ang pagbili ng bangka at paglalayag ay desisyon ninyong ginawa. Ang pag-utang sa mataas na interes ay inyong nilagdaan. Sa mundong ito, hindi lahat ng pasensya na ay makakapagpalit ng ibang tao para sa iyo. Kayo ang pumili ng daan, kayo rin ang tatanggap ng mga bunga nito. Huwag na kayong nakaluhod dito. Naiinis ako sa malas.
Luha Iyang, ikaw ay isang malamig na nilalang. Hindi ka tumulong sa mga nangangailangan. Makakatanggap ka ng kaparusahan. Sige na, wag na kayong magmalaki. Sabi na ng iba, wag na lang. Nandito pa kayo, nakakahiya. May nakasulat na sa bahay. Naging saksi na rin ang punong baryo. Ngayon, umalis na kayo sa baryo. Sabi ni Ginoong Hey, may utang pa kayo na ilang libo. Wag na kayong magpakita sa bayan. Pumunta ka sa ibang lugar para mamalimos. Kapag may pera, bumalik ka. Wala pa ring nakuha. Kita tayo, suntukin kita. ₱221. Ay, ang dagat ay lalong hindi na kayang pasukin. Mula nang magpasko, nakalabas na ako ng 5 beses. Sa bawat biyahe, hindi ko na mabawi ang gasto sa diesel at yelo. Gamit pa rin nila yung luma nilang kahoy na bangka. Hindi makalayo. Maaari lang silang maghukot sa malapit na baybayin sa mga pinaghukutan na palanggana. Maghugas ng langis. Kung magpapatuloy pa ito, maraming pamilya sa baryo, maubusan na ng bigas na ilalagay sa kaldero. Noong una, nakarecover na ako mula sa malubhang sakit. Pinalayas ako ng aking kuya at manugang mula sa bahay. Halos mamatay ako sa gutom sa dalampasigan. Nakatcurled ako sa tabi ng mga bato, nanginginig. Sila ang mga simpleng tao sa nayon, na nagbigay sa akin ng kalahating mangkok ng lugaw na sorghum, at 2 piraso ng tinapay na may iba't ibang butil, na tumulong sa akin na malampasan ang pinakamahirap na panahon. Ngayon, umaabot sa mas masaganang buhay ang mga araw ko sa tabi ng Dinhay Pier. Ngunit ang puok na ito na nagbigay sa akin ng buhay ay nananatiling napakapayak at nakakalungkot. Si Tiyo Dasha ay tinawag ang punong bayan, at ilang mga tiyuhin sa baryo na may mga bangka sa aking bakuran. Dinala sila sa aking bahay. Alam ni Tiyo Yang na ikaw ay tapat at may malasakit. Ngunit tumutulong sa pangangailangan, hindi sa kahirapan. Walang isda sa dagat na ito. Pumutang ka sa kanila ng pera. Hindi nila kayang bayaran. Sa hinaharap, hindi na sila makakapagkaibigan. Mas mabuti pang turuan silang mangisda, kaysa bigyan sila ng isda. Gusto kong dalhin ang lahat sa malalayong dagat, para manghuli ng malalaking isda. O karagatan at bundok, sabihin mo. Gusto mong dalhin ang grupo sa malayong dagat. Naunawaan namin ang iyong hangarin, pero tingnan mo ang mga sirang bangka namin. Huwag na nating pag-usapan ang malayong dagat. Kahit bahagyang may hangin at alon, luluwag ang mga tabla ng bangka. Kung pupunta tayo, baka tuluyang masalanta. Tama, dagat nga. Ang malalayong dagat ay laro ng mga malaking barkong bakal. Kami, mga mahihirap, wala niyan pambili. Hindi makakapunta ang kahoy na barko. Kaya papalitan natin ng bakal na barko. Hindi makuha gamit ang kamay. Kaya papalitan natin ng makinaryang panghuli. Huwag mo kaming lokohin, dagat. Isang pangalawang kamay na bakal na barko na may makinarya. Ang pinakamura ay aabot ng 10,000 piso. Kailangan nating ibenta ang lahat sa buong nayon. Pero hindi pa rin tayo makakakuha ng pondo para sa isang bangka. Ako na ang bahala sa pera. Haiyang, hindi ka nagbibiro, di ba? Iyan ay aabot ng higit sa 10,000 piso. Siyempre, ako si Luhaiyang, at ang salita ko ay pangako. Noong panahong halos mamatay na ako sa gutom, ang lahat ay nag-iwan ng kaunting kanin para sa akin. Ngayon mayroon na akong kakayahan. Hindi ko dapat hayaan na maghirap ang mga kababayan ko. Balak kong magtayo ng isang kooperatiba ng pangingisda para sa buong nayon. Sa mga nakaraang araw, nakipag-ugnayan na ako sa pampublikong pangingisda ng bayan. Mayroon silang 4 na lumang 30 ton na barkong bakal. Kailangan nilang ayusin ang kondisyon ng barko, pero pinalitan lang ng bago-bago tinanggal. Ako ang nagbayad para mapanatili ang mga barkong ito. Kasama ang bagong nilonet at makina sa paghila ng net. Sabay-sabay kaming sumakay sa bangka bilang kooperatiba. Kumikita kami at naipon para sa gastusin sa bahay. Ang natira, dahan-dahan naming binabayaran. Pera para sa bangka. Sama-sama tayong maging isang kamao. Pupunta tayo sa malalim na dagat para kumita. Magaling na bata, hindi mo nakalimutan ang iyong pinagmulan. Dagat, ibinigay mo sa amin ang iyong puso. Kung hindi kami maganda ang gawa, wala na kaming mukhang maipapakita sa aming mga ninuno. Ngunit kahit na may bakal na bangka na, saan tayo pupunta para manghuli? Walang isda sa baybayin. Sa malayo, wala tayong kaalaman.
Hindi pwedeng makipag-ugnayan sa baybayin ng itim na tubig. Talagang hindi pwede. Sa ilalim ng itim na tubig ng karagatan, puno ito ng mga batong panghadlang. Magulo ang agos ng tubig, madaling mauntog ang bangka sa mga bato. Kapag pumasok ang bakal na barko, kapag nagulo na, hindi na makakatakas. Diyan ay kilalang pinto ng mga multo. Pumunta roon para mangisda. Napakadelikado, sabi ng kapitan habang lumalaki ang alon. Mas mahal ang isda. Alam mo, doon nagtatagpo ang malamig at mainit na agos. Pinakamadami ang plankton. Tiyak na pinakamadami ang mga isda doon. Dahil nga doon masalimuot ang agos ng tubig. Maraming mga batong nakalubog, kaya hindi basta-basta makalapag ng lambat ang malalaking bangka sa pangingisda sa labas. Kaya naging isang likas na yaman na pangingisdaan na hindi gaanong naabala. Alam ko kung ano ang kinakatakutan ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako maglalaro ng buhay ng mga kababayan ko. Sa pagkakataong ito sa dagat, ang aking 120 toneladang barko, ang Zenhai, ang magiging pangunahing barko. Malalim ang pagkakasalubong ng aking barko. Malakas ang makina at may sonar para sa paghahanap ng isda. Pagdating sa Heishuang, ako ang mangunguna sa lupa at dagat. Ako ang mangunguna sa unahan. Ipinapakita ko sa inyo ang mga bahura. Sukatin ang agos ng tubig. Walang dapat alalahanin ang 4 ninyong bakal na barko. Basta't manatili kayong nakahanay ng maayos. Sundan ang aking agos. Kapag nagbaba ako ng lambat, sumunod kayo. Kapag nag-angat ako ng lambat, sumunod kayo. Tanong ko lang ito. Ako si Lu Haiyang, inilalagay ko ang pinakamalaking panganib sa unahan. Kayo ba'y may lakas ng loob na sumunod? Pupunta ako para kumita ng kayamanan. Tangina, gawin na natin ito. Walang takot ang mga kabataan sa dagat. Tayo namang mga matatanda, anong ikinatatakot? Nandyan ka sa unahan. Bakit pa tayo matatakot? Gumawa rin ako. Walang masama, uminom lang ng kaunti mula sa dagat. Mas mabuti na ito kaysa mamatay sa kahirapan sa bahay. Isama mo na ako. Sumama tayo sa dagat para sa isang malaking kita. Itakbo ang kooperatiba. Sa harap ng dagat ay ang madilim na bahagi ng mga bahura. Diyos ko, ang mga agos sa ilalim ng tubig ay sobrang nakakatakot. Ang mga timon ng ating 4 na bakal na barko ay halos hindi na makontrol. Malakas ang pag-uga ng katawan ng barko. Talaga bang papasok tayo? Inutusan ni Tio Wang ang lahat na hawakan ang timon ng maayos. Magpila tayo ng tuwid, mahigpit na sumunod sa aking landas. Huwag na huwag tayong malihis. Nagpakita na ang Diyos. Tianshan, tingnan mo. Ang galing, ang tubig sa harap ng karagatan ay naging patag. Naging matatag ang ating barko. Huwag kang magpakatanga, buksan ang sonar. Aba, aking mahal na ina, ilan kayang isda ito? Pulang-pula na ang screen. Lahat ay narito. Makinig sa aking utos. Magbago ng posisyon hugis ahas na hanay. Gawin itong L-shape na dragnet matrix. 4 na maliit na bangka sa mga pakpak. Ang high ay nasa gitna. Lalim ng lambat ay 60 metro. Agad na ibaba ang lambat. Naiintindihan, ibaba ang lambat. Nakaangkla ang dagat. Hindi na makakilos. Puno na, itaas ang lambat. Ang tuna ay tuna. Diyos ko! Ang laki-laking tuna. Huwag huminto habang maayos ang agos. Hindi pa nagkawatak-watak ang mga isda. Ipatuloy ang paghuhulog ng lambat. Puno na ang lambat, napuno ang buong baryo. Diyos ko, puro makerel na mahigit 1 metro ang haba, at may tuna pa. Magkano kaya ang mabibenta nito? Ang baryong ito, parang ninakaw nila ang kayamanan ng hari ng dagat. Oh! Nagsisimula na ngayon. Ayon sa bahagi ng kooperatiba at ang dibidendo ng mga taong umalis sa dagat. Unang grupo, pamilya ni Wang Fusheng, si Uncle Wang. Matapos ibawas ang natirang bayad sa barko at ang diesel na si Sen Hao. Sa pagkakataong ito, ang purong dibidendo ng inyong pamilya ay 12,500 yuan. 11,000 at 12,000 yuan bawat pamilya.
Kami sa pamilya ni Lao Wang ay naging mayaman na. Ikalawang grupo, Li Jiangwo, 11,200 yuan. Ikatlong grupo, Zhao Danyu, 13,000 piso. Haiyang, ikaw ang bayani ng buong nayon natin. Sa hinaharap dito sa ating nayon, ang sinasabi ni Lu Haiyang ay mas mahalaga pa sa utos ng emperador. Para kay Haiyang, hahaha. Narito na. Pumasok na ang karwahe para sa kasal sa nayon. Ayos na ayos. Grabe ang suot ni Ocean ngayon. Sobrang astig, parang si Fatty sa pelikula. Siyempre, si Ocean nga yan. Ngayon, siya na ang kilalang negosyante sa pangingisda sa bayan. Tingnan mo ang 8 sasakyan na ito. Sino sa mga lider ng bayan ang may ganitong karangyaan sa kasal? Sino ang makakapaniwala? 1 taon na ang nakalipas. Nailabas siya sa bahay dahil sa pagtulak ng kanyang mga nakakatandang kapatid na lalaki at babae. Halos mamatay sa sakit sa isang sira-sirang kubo, isang mapait na bata. Bago, si Autumn Moon ay isang maswerteng batang babae rin. Matapos ang paghihirap, may tamis na darating. Mga magulang, kukunin ko na si Autumn Moon para sa kasal. Ay! Magandang bata. Ocean o uncle. O hindi, wala namang kaalaman ang tatay. Hindi makapagbigay ng mga malalim na aral. Noong panahon na ikaw ay sobrang mahirap na kahit pagkain ay wala kang makain. Si Kyuyu, ang batang iyon, ay lihim na nagdadala sa iyo ng steamed bun. Noong panahong iyon, alam ko na, ang puso niya ay nasa iyo. Ngayon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking pinakamamahal na anak na babae sa buhay na ito. Ngayon, ikaw ay isang malaking boss na kumikita ng malaki. Ngunit ako, si Shen Dashan, ay may isang hiling lamang sa iyo. Sa buhay na ito, huwag mong hayaang magdusa siya. Tatay, huwag kang mag-alala. Kung wala ang kalahating tinapay na ginawa ni Kuya noon, wala sanang Lu Haiyang na nakatayo dito ngayon. Ako, si Lu Haiyang, nanunumpa ako sa harap ng langit. Hanggat buhay pa ako, hindi ko hahayaan na tumulo kahit isang luha ni Kuya. Salamat sa sinabi mo, kami ang mag-asawa, napapanatag na. Ilabas na natin ang nobya. Ah. Ito ang salu-salo na inorganisa ko mula sa aking bulsa para sa buong nayon. 3 araw at 3 gabi itong magpapatuloy. Bawat mesa ay may kasamang 2 bote ng mautay. Gaano kaya ito kamahal? Sabi ng ating dagat, mautae mula sa Guangzhou. Ngayon ay isang malaking araw para sa buong nayon. Kailangan nating siguruhing masaya at busog ang lahat ng mga kababayan. Mga kababayan, mga nakatatanda, tahimik tayong lahat. Ngayon ang pinakamaligayang araw sa ating nayon. Hindi lang natin dapat batiin sina Haiyang at Kuyu sa kanilang bagong kasal. Naway magkaanak sila agad. Dapat din tayong magbigay ng isang baso kay Haiyang. Sa lahat ng narito, isipin niyo ng mabuti, ano ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Ang mga anak ay hindi makakuha ng isda sa dagat. Umuwi na walang makain. Dahil sa karagatan, nagpalit tayo ng bakal na bangka at bumili ng ginto. Dinala tayo sa gintong puok ng pangingisda. Tingnan mo ang ating nayon ngayon, bawat pamilya ay mayaman na. Nagtayo ng mga bagong bahay na may bubong. Ang karagatan ay hindi lamang mabuting asawa ng taglagas. Mas lalo na kayong tagapagligtas ng buong baryo natin. Iniinom natin ang laso na ito para sa inyo. Sa ating nangunguna sa pagyaman. Para kay Haring Dagat. Sa mga nagbigay sa atin ng tulong. Iniinom natin ang laso na ito para sa dagat na nagpalaki sa atin. Sa pagkakaibigan natin na sabay na nilalabanan ang unos at alon. Huling hininga, matagal ka nang naghihintay. Kuya Haiyang, minsan hindi talaga ako makapaniwala. Natotoo ang lahat nito. Naalala ko pa noong araw na nagkasakit ka at pinaalis ka. Humiga ka sa sirang pugon na may mataas na lagnat. Nang ibinigay ko sa iyo ang tinapay, nanginginig ka at sinabi mo. Sa hinaharap, tiyakin mong mapapabuti mo ang buhay ko. Noon, ang hiling ko lang ay mabuhay ka. Sino ang makakapag-isip na talagang nagawa mo ito? Sabi ko na si Lu Haiyang. Hindi kailanman nagbago ng salita. Noon, ako'y mahirap. Na pinagdaraanan mo ang takot sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang nasa bayan ng nayon na ito at ang pinakamayamang ginang sa buong bayan.
Bago. Kaya pala ito ang tunay na hari ng apat na dagat. Bukas, sa pag-akyat ng araw, dadalahin ko ang aking minamahal na asawa, kasama ang aking tapat na armada ng bakal. Itaas ang layag na para sa ating dakilang panahon, na umaasa sa isang lambat ng pangingisda, isang alamat na negosyante na mahigit sa apat na dagat, ay handang simulan sa asul na planetang ito, ang kanyang mas malawak na, makasaysayang paglalakbay upang sakupin ang mundo.